Magandang araw o gabi po, Sir Eric. Ako po, Sir Dolpo, taga San Fabian. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang totoong pangyayari noong taong 1997 tungkol sa dalawang magkaibigan na halos araw-araw kong nakikita noon, sina Samuel at Gerald. Pareho silang naglalako ng isda sa mga baryo ng Santa Monica. Isang liblib na barangay sa may pabundok na bahagi ng probinsya. Ang lugar ng Santa Monica ay tahimik kapag araw, pero kakaiba kapag sumapit na ang gabi. Sabi nga ng matatanda, may mga parte ng baryo na hindi dapat daanan kapag alas 12 na ng gabi. Doon daw tumitira ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Pero dahil sa hirap ng buhay, wala nang inalintana sina Samuel at Gerald. Trabaho muna bago ang takot. Yan ang lagi nilang sinasabi. Isang hapon noon, mga alas 6 na nang umalis si Samuel mula sa palengke. Mag-isa lang siyang naglalakad habang pasan ang bayong ng mga isda. Si Gerald naman ay naiwan pa raw sandali dahil may mga suki pa siyang pinaghihintay. Madilim na noon at tanging liwanag ng gasera ang nagsisilbing ilaw sa daan. Ang Santa Monica kasi noong panahong yon ay halos walang linya ng kuryente sa bandang dulo. Habang naglalakad si Samuel sa may daanang papunta sa Sitio Lantawan, narinig niyang may umalulong na aso sa malayo. Hindi niya iyon pinansin dahil sanay na siya sa mga hayop sa mga paligid. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, napansin niyang parang sumusunod sa kanya ang tunog ng yapak. Hindi niya agad nilingon pero ramdam niya na hindi siya nag-iisa. Pagdating niya sa may lumang punong sampalok, tumigil siya saglit para magpahinga. Doon niya napansin ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi ito yung karaniwang simoy ng gabi. May halong bigat, parang may kung anong presensyang bumabalot sa paligid. Hinawakan niya ang bayong ng isda, pero napansin niyang tila may bahagyang galaw sa loob nito. Kahit nakasilyado ang mga plastik, akala niya ay gumagalaw lang ang tubig. Pero nang masdan niya ng mabuti, parang may aninong dumaan sa likod ng mga puno. Ilang saglit pa, may dumaan na malamig na hangin, kasabay ng amoy ng bulok na karne. Ramdam niya na parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Hindi niya iyon pinansin at nagmadali siyang lumakad, halos tumakbo na. Pagdating niya sa may bahay ni Aling Doray, huminto siya. Si Aling Doray ay isa sa mga matagal nang nakatira sa Santa Monica. Kilala siya bilang mabait pero tahimik na matanda. Marami ang nagsasabing marunong siya sa mga halamang gamot, pero may ilan ding nagsasabing may alam siya sa mga di karaniwang bagay. Lumabas si Aling Doray nang marinig ang mga yapak ni Samuel. Nakita niya itong pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Pinapasok niya ito at inalok ng tubig. Habang umiinom, napansin ni Aling Doray ang pag-aalangan ng bata. Tinanong niya kung bakit ito parang natatakot. Hindi sumagot si Samuel pero biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Tila may gumagalaw sa labas at narinig nila ang mga yabag ng hayop. Mabigat, parang kalabaw pero mas mabilis. Sumilip si Aling Doray sa bintana. Doon niya nakita ang isang malaking anino na dumaan sa may bakod. Mahaba ang buhok at tila may pakpak na maitim. Hindi yun tao. Hinawakan ni Aling Doray ang kwintas na gawa sa bawang at sabay sabing kailangan nilang patayin ang ilawan. Pagkapatay ng gasera, tanging tunog ng hangin at yapak sa may bubong ang naririnig. Si Samuel ay halos hindi makahinga sa kaba. Ramdam niyang may kung anong nasa taas ng bubong. Bawat yapak ay parang may bigat at minsan ay naririnig niyang parang may kumakaluskos sa pader. Maya-maya pa, may marahang pagkaluskos ng kuko sa may kahoy, kasunod ng tila paghampas ng pakpak. Ilang minuto rin ang lumipas bago tuluyang nawala ang ingay. Nang muling sinindihan ni Aling Doray ang gasera, kita sa mukha ni Samuel ang labis na takot. Sabi ng matanda, "Hindi ka dapat dumaan sa daanang iyon kapag ganitong oras.
Doon madalas nagpapakita ang mga nilalang na matagal nang naninirahan sa Santa Monica. Kinabukasan, dumating si Gerald sa bahay ni Samuel. Nagulat siya nang makitang namumutla ang kaibigan at halos walang tulog. Kinuwento ni Samuel ang nangyari pero hindi agad naniwala si Gerald. Sabi niya, baka guni-guni lang iyon o baka aso lang ang nakita. Ngunit ilang araw pa ang lumipas, nangyari muli ang kakaibang karanasan. At sa pagkakataong ito si Gerald na mismo ang nakaranas. Habang naglalako siya ng gisda sa kabilang baryo, inabutan siya ng malakas na ulan. Wala siyang masilungan kundi ang isang lumang bahay na iniwang abandonado. Pumasok siya roon para hindi mabasa, pero agad niyang naamoy ang matapang na halimuyak ng dugo. Akala niya'y may hayop lang na patay. Ngunit nang ilawan niya ang paligid, may nakita siyang mga laman loob na nakasabit sa kisame. Tuyo parang ginawang alay. Nang umalingaw-ngaw ang isang tunog mula sa likuran, mabilis siyang tumakbo palabas. Ngunit sa kanyang pagtakbo, napansin niya ang isang babaeng nakatayo sa may puno, nakaputi at may mahabang buhok. Nakatungo ito pero sa bawat hakbang ni Gerald, tila sumusunod ang babae. Hindi gumagalaw ang paa pero biglang napapalapit. Kinabukasan dinala ni Gerald ang nakita sa mga tao. Doon na rin nagpunta si Samuel at ipinagtapat na pareho silang nakaranas ng kakaiba. Doon nila nakilala si Karen, ang pamangkin ni Aling Doray na bagong lipat noon mula sa bayan. Tahimik at mailap si Karen, ngunit tila may alam siya tungkol sa nagaganap. Madalas daw siyang nagigising sa gabi at naririnig ang mga ingay sa bubong ng bahay niyang tiyahin. Isang gabi, nang magkasabay sina Samuel at Gerald at Karen pauwi mula sa palengke, biglang humangin ng malakas. Napundi ang lampara at sa kadiliman narinig nila ang isang malakas na sigaw ng babae. Mahaba, parang halo-halo ng iyak at halakhak. Nang sindihan muli ni Samuel ang ilawan, nakita nila sa malayo ang isang nilalang na nakasabit sa puno. Ang katawan ay parang tao pero ang muka ay wala na sa ayos. Parang hinugot mula sa loob ng bangkay. Doon nila napagtanto na hindi lang basta kwento ang mga sabi-sabi tungkol sa Santa Monica. Ang lampara ay bahagyang nanginig sa kamay ni Samuel habang tinatamaan ng mahina nitong liwanag ang anyo ng nilalang sa puno. Ang katawan noon ay payat, mahaba ang mga braso at tila may kumikintab na likido na tumutulong mula sa tiyan. Hindi gumagalaw ngunit ramdam nila ang malamig na presensya na nagmula rito. Si Karen ay nananatiling nakapikit, hawak ang rosaryo sa bulsa. Samantalang si Gerald ay napapaatras sa talos, mapabagsak ang bitbit na bayong ng isda. Hindi nagtagal, biglang humangin ng malakas. Napundi ang lampara at sumalubong sa kanila ang matinding dilim. Ang mga puno ay tila may buhay, gumagalaw sa direksyon nila, at sa bawat hampas ng hangin ay may kasabay na kakaibang amoy ng dugo at bulok na laman. Naramdaman ni Samuel na parang may dumaan sa likod niya, mabilis, malamig at parang hangin na may bigat. Nang muling sumindi ang lampara, wala na ang nilalang sa puno. Tanging bakas ng dugo at mga punit na dahon ang naiwan. Nagmamadali silang tatlo, papunta sa bahay ni Aling Doray. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng matanda na tila alam na kung anong nangyari. Tahimik lang ito at agad kinuha ang isang mangkok ng langis na may halong dahon ng basil at luya. Pinahid niya ito sa mga noo ni Samuel at Gerald at Karen. Sabay-sabing huwag lalabas hanggat ang araw ay sumikat. Habang nagkukulong sila sa loob, patuloy ang pagkaluskos sa labas ng bahay. Tila may mga kuko na humahaplo sa dingding at paminsan-minsan ay may tunog ng pakpak na lumilipad sa paligid. Umabot ng halos 3 oras ang ganoong kalagayan hanggang sa unti-unting tumahimik ang paligid. Nang mag-umaga na, saka lamang sila nakatulog. Kinabukasan,
Pinuntahan ni Gerald ang lugar kung saan nila nakita ang nilalang. Ngunit sa kanilang pagdating doon, wala ni bakas ng dugo o dahon ang nasira. Parang walang nangyari, ngunit sa ilalim ng lupa, sa mismong ugat ng puno, may nakita siyang maliit na buto. Hindi hayop kundi buto, parang galing sa daliri ng tao. Kinuha niya iyon at dinala kay Aling Doray. Nang makita ito ng matanda, napabuntong hininga siya. Sabi ni Aling Doray, ang ganitong uri ng buto ay ginagamit daw ng mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Ginagawa nilang tanda sa mga lugar na kanilang binabalikan. Ibig sabihin, kung saan man nila nakita ang nilalang, babalik pa ito. Lumipas ang ilang gabi na tahimik, ngunit bandang kalagitnaan ng buwan, nagsimula na namang makaramdam ng kakaiba ang buong baryo. May mga alagang baboy na natatagpo ang patay, tuyo ang dugo, at may hiwang maliit sa leeg. May mga manok na bigla na lang nawawala kahit nakakulong. Nagsimula ng kabahan ang mga tao at muling nag-umpisa ang mga kwentuhan tungkol sa aswang na matagal nang nananahimik sa Santa Monica. Isang gabi, nagpasya si Samuel at Gerald na magbantay. Nagdala sila ng itak, bawang at langis. Sumama din si Karen kahit pinipigilan ni Aling Doray. Sabi ni Karen, kailangan nilang malaman kung totoo nga ba ang nilalang na iyon at kung bakit sa kanila ito nagpapakita. Nagpunta sila sa may ilog kung saan madalas nilang dinadaanan kapag pauwi. Doon nila tinatago ang mga natitirang isda kapag hindi nabebenta. Habang nakaupo sila sa tabi ng batis, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig nila ay lagaslas ng tubig at huni ng kuliglig. Ngunit nang sumapit ang alas 12, unti-unting tumigil ang mga kuliglig. Nawala ang hangin at biglang nagbago ang amoy ng paligid. Amoy dugo, amoy patay. Si Samuel ay napatingin sa tubig at napansin niyang tila may dumadaloy na pulang likido. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero nang ilawan ni Gerald gamit ang lampara, malinaw nilang nakita ang kulay pula sa tubig. Parang may pinagugasan ng laman o dugo ng hayop, ngunit wala namang katayan sa paligid. Mula sa kabilang dulo ng ilog, may lumabas na babae. Mahaba ang buhok, nakaputing duster at basang-basa ang katawan. Hindi ito naglalakad, tila dumudulas sa ibabaw ng lupa. Si Karen ang unang nakakita at halos hindi siya makapagsalita. Ang babae ay huminto sa gitna ng ilog at dahan-dahang tumingala. Ang mga mata nito ay kulay itim, walang puti, at sa bibig ay nakalabas ang mahahabang ngipin. Hindi nila alam kung anong gagawin. Si Gerald ay umatras, hawak ang itak, samantalang si Samuel ay kinuha ang bote ng langis at sabay binuhos sa lupa habang bumubulong ng panalangin na itinuro sa kanya ni Aling Doray. Ang babae ay biglang napahinto, parang nasusunog sa bawat patak ng langis. Ngunit bago ito tuluyang nawala, nagsalita ito sa tinig na malamig at mababa, halos hindi galing sa tao. Hindi nila maunawaan ang sinasabi, ngunit ramdam nila ang banta sa bawat salitang lumalabas. Pagkatapos nun, tumakbo silang tatlo pabalik sa baryo. Pagdating nila kay Aling Doray, sinabi ng matanda na ang nilalang ay matagal nang nagtatago sa lugar. Hindi ito basta aswang, ito raw ay tagapagmana, anak ng isa sa mga nilalang na nilipol ng mga albularyo noong dekada 80. Bumalik ito para maghiganti. At si Samuel ang napiling markahan dahil dumaan siya sa daanang pinagpatayan noon. Simula noon, hindi na mapakali si Samuel. Tuwing gabi lagi niyang naririnig ang mga yapak sa bubunga. Si Gerald naman ay madalas manghina tuwing madaling araw. Parang may kumukuha ng lakas sa kanya habang siya'y tulog. Si Karen sa kabilang banda ay nagsimulang magkasakit. Laging nilalagnat at nagigising tuwing hating gabi. Umiiyak at nagsasabing may babaeng nakatingin sa kanya sa bintana. Sinubukan ni Aling Doray ang lahat ng alam niyang orasyon pero parang hindi tumatalab.
Isang gabi, kinausap niya si Samuel at sinabing may paraan para matapos ang sumpa. Kailangan nilang hanapin ang pinagmula ng nilalang. Ang pinakamatandang ugat ng puno kung saan ito unang ipinanganak. Sa gabing yon, nagpasya silang pumunta sa pabundok na bahagi ng Santa Monica, sa likod ng mga talahib kung saan halos walang dumadaan. May dala silang kandila, bawang, asin at langis. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakaran, mas lumalakas ang hangin at mas humahapdi sa ilong ang amoy ng bulok. Pagdating nila sa gitna ng gubat, nakita nila ang isang malaking punong balite. Ang mga ugat nito ay nakalabas at sa pagitan ng mga ugat ay tila may hugis na muka, parang mga taong natabunan sa lupa. Biglang lumamig ang paligid. Sa pagitan ng mga ugat, may dahan-dahang lumalabas na figura. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at ang mga mata ay pulang-pula. Ang nilalang ay nakatingin kay Samuel at sa mga mata nito ay may pagkilala. Sa ilalim ng liwanag ng kandilang hawak ni Karen, tumambad ang buong anyo ng nilalang. Ang balat nito ay kulay abo, tuyo at bitak-bitak na para bang ilang taon nang walang dugo o buhay na dumadaloy. Ang buhok ay mahaba, magulo at tila humahalo sa mga ugat ng punong balite. Ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin at sa bawat hinga ay may amoy ng bulok na laman na kumakalat sa paligid. Si Samuel ay napasigaw sa takot ngunit hindi siya makagalaw. Parang may kung anong persang pumipigil sa kanya. Si Gerald ay mabilis na nagbuhos ng langis sa lupa at sinindihan ito gamit ang kandila. Lumiwanag ang paligid at doon nila nakita na hindi lang iisa ang nilalang ang naroroon. May mga aninong nakatago sa likod ng mga puno. Gumagalaw ng mabagal, parang nagmamasida. "Huwag kang gagalaw," mahina at nanginginig na sabi ni Karen habang hawak ang rosaryo sa dibdib. Ramdam nila ang panginginig ng lupa, kasabay ng pag-ikot ng hangin sa bawat hampas nito. Kasabay ang ungol, hindi hayop, hindi rin tao. Biglang umusok ang lupa sa paanan ni Samuel. Nang tignan niya ito, may kamay na lumabas, malamig at puno ng putik, at mabilis siyang hinila pababa. Napasigaw si Samuel at hinawakan siya ni Gerald para hatakin pataas. Sa tulong ni Karen, nailigtas nila siya bago siya tuluyang lumubog. Pag-ahon ni Samuel, puro putik ang sugat ng katawan niya. Ngunit sa kanyang braso, may tatak na hindi nila alam kung saan nanggaling. Parang marka ng kamay na itim at hindi maalis kahit anong kuskus. Si Aling Doray na naiwan sa bahay ay biglang nagising mula sa mahimbing na tulog. Sa panaginip niya, nakita niyang may naglalakad sa gubat. Dala ang mukha ni Samuel sa kamay. Habang lumalapit ang nilalang sa kanila, naririnig nila ang boses nitong mababa, paus at puno ng galit. Hindi nila maunawaan ang mga salita pero malinaw ang tono. Galit at paghihiganti. Itinaas ni Gerald ang itak at sumigaw, sabay hampas sa hangin, ngunit tila walang tinamaan. Ang nilalang ay biglang naglaho at sa halip, isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila, dahilan para mamatay ang apoy ng kandila. Sa gitna ng dilim, naramdaman nila ang paglapit ng mga anino. Isa-isa itong lumalabas mula sa mga ugat ng puno, mga mukha na wala ng mata, mga katawang kulubot, at ang ilan ay gumagapang sa lupa na parang mga uod. Si Karen ay halos himatayin sa takot, pero pilit niyang manindigan. Hawak niya ang rosaryo. Binigkas niya ang dasal na tinuro ng kanyang tiyahin. Habang si Gerald ay patuloy sa paghawak kay Samuel na nanghihina. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Karen, ang mga nilalang ay tila umiikot, napapaatras, pero hindi tuluyang umaalis. Ang lupa ay patuloy sa pag-alog at sa gitna ng kaguluhan, nakita nila ang malaking mukha ng babae sa puno ng balite. Ang mukha ng parehong nilalang na nakita nila sa ilog. Ang bibig nito ay unti-unting bumuka at mula doon ay lumabas ang mahahabang dila na parang ahas.
Gumapang ito sa lupa papunta kay Samuel at sa oras na dumampi ito sa kanyang binti, naramdaman niya ang matinding hapdi na parang sinusunog ang laman niya. Napasigaw siya habang si Gerald ay mabilis na pinutol ang dila gamit ang itak. Sumigaw ang nilalang, isang napakalakas na sigaw na halos pumutok ang mga tenga nila. Umugong ang paligid at ang mga ibon at paniki sa taas ng gubat ay sabay-sabay na nagliparan. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga anino ay biglang naglaho. Nang humupa ang lahat, bumagsak si Samuel sa lupa, halos mawalan ng malay. Si Karen naman ay mabilis na lumapit at hinawakan ang kanyang muka. Ngunit nakita niya na ang mga mata ni Samuel ay namumula. Ang marka sa braso nito ay kumikintab na parang apoy at unti-unti itong kumakalat sa leeg niya. "Umalis na tayo rito!" sigaw ni Gerald habang binubuhat si Samuel. Tumakbo silang tatlo palabas ng gubat. Hindi na alintana ang mga tinig o sanga na humahampas sa kanila. Nang makalabas sila sa bukas na daan, napansin nilang sumisikat na ang araw. Sa unang sikat ng liwanag, huminto si Samuel at nagpahinga ng malalim. Parang may kung anong biglang nawala sa paligid. Ang bigat, ang amoy at ang lamig ng hangin. Pagdating nila sa bahay ni Aling Doray, sinalubong sila ng matanda na may hawak na palaspas at bote ng langis. Agad niyang pinahirang ng langis ang sugat ni Samuel, pero nang makita niya ang marka, napaluha siya. Hindi na raw iyon ordinaryong sugat, kundi tanda ng pagsasanib. Kapag tuluyang sumikat ang buwan, ang nilalang na yon ay babalik para kunin ang buong katawan ni Samuel. Ilang araw silang hindi mapakali. Si Samuel ay madalas na magising sa gabi, pawis na pawis, at minsan naglalakad sa labas nang hindi niya alam. Si Gerald naman ay palaging nakabantay, hindi na natutulog. Si Karen naman ay patuloy sa pagdarasal at paglalagay ng mga bawang sa bawat sulok ng bahay. Ngunit isang gabi, nang mag-isa si Gerald sa labas, narinig niya ulit ang huni ng babae. Mahaba, malungkot at parang nagmumula sa malayo. Nang lingunin niya, may nakita siyang ilaw sa may gubat. Akala niya ay apoy ng mga mangingisda, pero nang lumapit siya, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Si Samuel, nakatayo sa gitna ng daan, walang saplot na pangtaas at nakatingala sa langit. Ang mga mata nito ay pulang-pula at sa braso ay kumikislap ang itim na marka. "Samuel!" sigaw ni Gerald, sabay takbo papalapit. Pero bago siya makalapit, may dumaan na mabilis na anino sa pagitan nila. Umagsak siya sa lupa at sa pag-angat ng ulo niya, wala na si Samuel. Ang naiwan lang ay amoy ng nasusunog na laman at tunog ng mga pakpak sa taas ng mga puno. Pagbalik ni Gerald sa may bahay, nakita niya si Karen na umiiyak at si Aling Doray na nagdarasal. Sabi ng matanda, hindi raw nila kailangang hanapin si Samuel dahil alam niya kung nasaan ito. Sa ilalim daw ng puno ng balite, kung saan unang lumitaw ang nilalang. Doon ito babalik kapag muling sumapit ang hating gabi. Pagdating ng gabi, muling bumigat ang hangin sa Santa Monica. Tahimik ang buong baryo at ang buwan ay nakasilip sa makapal na ulap. Sa bahay ni Aling Doray, wala ni isang nakatulog. Si Karen ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang rosaryo, habang si Gerald naman ay tahimik lang sa may gilid. Hawak ang itak na may balot ng asin sa dulo. "Malapit na!" Mahina ang boses ni Aling Doray habang nilalagay ang mga dahon ng basil sa paligid ng pinto at bintana. "Kapag umalulong ang mga aso, yun na ang sinyalis na paparating siya." Pagkaraan ng ilang minuto, sabay-sabay na tumahol ang mga aso sa baryo. Ang mga huni ay unti-unting huminto at ang mga kuliglig ay natahimik. Wala nang ingay, maliban sa malalim na paghinga ni Gerald. Tumayo siya at sumilip sa bintana pero wala siyang nakita kundi ang dilim ng labas. Maya-maya, may marahang kaluskos sa bubong. Sinundan iyon ng pagaspas ng kuko sa kahoy.
Mabagal, paulit-ulit na parang may nilalapitan. Napatingala si Karen at napakapit sa rosaryo. Si Aling Doray ay naglagay ng langis sa apoy ng lampara at sabay binigkas ang orasyon. Ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw kahit hindi umaalo ng apoy. Isa sa mga anino ay unti-unting humaba, nagkaroon ng hugis ng tao at sa bawat sandali ay parang lumalapit sa kanila. Tumigil ang lahat nang biglang may malakas na kalabog sa bubonga, kasunod ng pagputok ng mga kahoy. Bago pa makakilo si Gerald, bumagsak ang isang nilalang mula sa itaas. Ang anyo ay mahaba, payat at ang balat ay parang nasusunog sa ilalim ng liwanag. Ang mga mata nito ay kulay pula at sa gilid ng bibig ay may mga patak ng dugo. Nang tumama ang liwanag sa mukha nito, sabay silang napatras. Si Samuel ang nakatayo sa gitna ng sala, pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay kulay abo at ang braso ay patuloy na kumikintab ang itim na marka. "Samuel!" Mahinang sabi ni Gerald ngunit walang sumagot. Nakatitig lang si Samuel, tahimik ngunit sa bawat hakbang niya ay nag-iiba ang hangin. Parang unti-unting nalalason ang paligid. Itinaas ni Aling Doray ang bote ng langis at hinagis iyon sa sahig, sabay sigaw ng panalangin. Sumabog ang apoy at saglit na bumalot sa katawan ni Samuel. Ngunit hindi siya nasunog. Sa halip, lumakas ang hangin sa loob ng bahay at namatay ang apoy ng lampara. Ang paligid ay binalot ng kadiliman. Mula sa madilim, maririnig ang pag-iyak ni Karen, ang pag-ungol ni Gerald at ang mababang tinig ni Samuel na parang may binubulong. Nang bumalik ang liwanag, si Karen ay nakatumba sa sahig, nanginginig at puno ng dugo ang kamay. Si Gerald ay hawak pa rin ng itak, pero ang mga mata niya ay nakatingin sa kawalan. Si Samuel ay nakatayo sa gitna, nakatingala at ang katawan ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang mga marka sa braso ay kumupas at ang kulay ng balat niya ay naging normal muli. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Lumapit si Aling Doray at tinitigan ang kanyang leeg. Mahina pa ang tibok ng puso ngunit buhay pa. Si Karen ay umiiyak habang hinahawakan ang braso ni Samuel. Si Gerald naman ay nakatulala, parang hindi makapaniwala sa mga naganap. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, narinig nilang muli ang ungol mula sa labas ng bahay. Mabagal, mabigat at tila nanggagaling sa lupa. Umuga ang sahig at mula sa ilalim, may lumabas na kamay na kulay abo. May matutulis na kuko at isa pa hanggang sa maging 3. Mabilis na binuksan ni Gerald ang pinto at hinila palabas sina Karen at Samuel. Tumakbo silang 3 papunta sa likod ng bahay kung saan may daan papunta sa ilog. Ang langit ay madilim pa at ang buwan ay natatakpan ng ulap. Sa likod nila, naririnig nila ang mga sigaw ni Aling Doray na patuloy ng pagdarasal. Pagdating nila sa ilog, huminto si Gerald para huminga. Si Samuel ay halos hindi makalakad at si Karen ay nanginginig pa rin. Ngunit mula sa kabilang dulo ng ilog, may nakita silang liwanag. Kulay pula, mahina pero kumikintab. Akala nila'y apoy. Ngunit nang lumapit sila, nakita nila na mata pala iyon. 2 kumikislap sa kadiliman. Sa sumunod na sandali lumitaw ang nilalang. Mas malaki ito kaysa sa dati. Mas maitim ang balat at ang mga pakpak ay nagkakalampag na parang mga sanga ng puno. Ang mga mata nito ay diretso ang tingin kay Samuel at sa bawat paghinga nito ay nararamdaman nila ang lamig ng gabi na parang nagyelo sa balat. Si Gerald ay sumigaw at hinampas ng itakang lupa, sabay saboy ng asin at langis sa hangin. Ang nilalang ay umatras ngunit agad ding bumawi. Lumipad sa ere at bumagsak sa likuran nila. Bumagsak sa lupa si Karen at hinila siya ni Samuel papalayo. Biglang umilaw ang paligid nang sumikat ang buwan mula sa ulap. Ang liwanag nito ay tumama sa katawan ng nilalang
at doon nila nakita ang mukha nito ng malinaw. Mukha itong babae, ngunit ang balat ay puno ng hiwa at sugat. Ang mga mata ay umiiyak ng itim na dugo. Sa bawat patak ng luha, ang lupa ay nagdidilim. Si Samuel ay sumigaw, hawak ang kanyang ulo at muling lumitaw ang itim na marka sa kanyang braso. Parang may humihila sa kanya pabalik sa nilalang. Si Karen ay humarang at hinampas ang rosaryo sa lupa, sabay dasal ng malakas. Tumigil ang hangin. Ang nilalang ay napatras pero biglang bumalik at inabot ang leeg ni Karen. Napasigaw siya sa sakit, habang si Gerald ay tumalon at tinaga ang braso ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw at sa loob ng ilang segundo, tumigil ang lahat ng tunog. Nang muling tumama ang liwanag ng buwan, wala na ang nilalang. Si Karen ay nakahandusay sa lupa. Humihinga pa pero mahina. Si Samuel ay nakatingin sa kanya, nanginginig, habang si Gerald ay nakaluhod. Pagod na pagod at halos mawalan ng malay. Mula sa malayo, narinig nilang muli ang tinig ni Aling Doray. Tumatawag sa kanila. Mahina pero malinaw. "Bumalik kayo rito." Nanginginig pa rin si Karen. Nang buhati niya si Samuel, habang si Gerald ay nakasunod, nakahawak pa rin sa dugo ang itak. Tahimik silang tatlo habang naglalakad pabalik sa bahay ni Aling Doray, kung saan patuloy pa rin naririnig ang mahina ngunit tuloy-tuloy na dasal ng matanda. Habang naglalakad, napansin ni Gerald ang bakas ng kamay sa lupa. Mahaba, malalalim at basang-basa ng itim na likido. Tumigil siya sandali at napansin sa paligid. "May kasama pa yon?" Mahina niyang sabi, pero hindi na sumagot si Samuel. Nakatingin lang ito sa kawalan, parang may pinakikinggan na tinig na sila lang ang nakakarinig. Pagdating nila sa bakuran, nakita nila ang bahay ni Aling Doray na nakabukas ang pinto at ang liwanag ng lampara ay nanginginig sa hangin. Pumasok sila ng dahan-dahan. Sa loob nakaluhod si Aling Doray sa gitna ng sala. Hawak pa rin ang kuspihong kahoy. Sa paligid niya ay may mga bilog ng asin at mga dahon ng basil na nagsisilbing harang. "Salamat sa Diyos at nakabalik kayo. Pero kailangan nating tapusin to bago mag-umaga." "Wala na ba yung nilalang, Aling Doray?" tanong ni Gerald, habol hininga. Umiling si Aling Doray. "Hindi pa. Ang nakita niyong babae, yun ang tunay na anyo ng pinakamatandang aswang dito. Si Luwalhati. Siya ang ugat ng sumpa ni Samuel." Napatingin si Karen sa kanya. Mahina pa rin ang boses. "Ibig mong sabihin, si Samuel ay may koneksyon sa kanya?" Tumango si Aling Doray at dumapit sa binata. "Ang dugong dumadaloy sa kanya ay kalahating tao, kalahating kadiliman. Yung marka sa braso mo, hindi yan sumpa lang. Isa yang tanda ng pagmamay-ari." Napasinghap si Karen at humawak sa kamay ni Samuel. "Hindi totoo yan. Nakita namin kung paano siya lumaban." Ngunit bago pa makasagot si Samuel, biglang sumiklab ang apoy ng lampara at pumutok ang isa sa mga bote ng langis. Napatras silang lahat at mula sa kisame ay bumagsak ang itim na usok na parang buhay. Gumagapang ito pababa, paikot hanggang sa umabot sa gitna ng sahig. Sa loob ng usok, lumitaw ang hugis ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputing lumang saya, at ang mga matay kumikintab na pula. Si Luwalhati. "Aalis kayo? Hindi niyo ako matatakasang muli," sabi nito. Itinaas ni Gerald ang itak at sinubukang umatake. Ngunit bago pa siya makalapit ay tumama ang hangin na parang hampas ng pader. Tumilapon siya sa dingding, bumagsak at hindi agad nakatayo. Si Karen ay humawak sa krus at sinubukang magdasal, ngunit biglang napaluhod siya sa sakit. Mula sa likod ng leeg niya ay lumitaw ang manipis na marka, parang sinunog na apoy. "Hindi ko siya papatayin," sabi ni Luwalhati habang nakatingin kay Samuel. "Sapagkat siya ay akin," dagdag pa niya.
Ngunit bago pa makalapit ang nilalang, tumayo si Samuel. Ang mga matay nagliliyab ng kulay pilak. "Hindi na ako sa'yo," sabi niya. Mababa pero malinaw. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, kumikislap ang marka sa kanyang braso. Hinawakan siya ni Karen, sabay tingin kay Aling Doray. "Buksan mo ang anito, ngayon na!" Mabilis na kumuha ng kahon si Aling Doray mula sa ilalim ng artala. Binuksan niya ito at lumabas ang liwanag na kulay ginto. Kumislap at umikot sa loob ng bahay. Ang usok ni luwalhati ay umatras. Umuusok na parang nasusunog. Ngunit imbis na mawala, bigla itong nagbago ng anyo. Naging maitim na aninong kumapit sa likod ni Samuel. Napasigaw si Karen pero huli na. Ang katawan ni Samuel ay biglang nanginig at ang mga mata niya ay muling nagbago ng kulay. Naging itim na parang walang pupila. "Samuel!" Sigaw ni Karen. Pilit siyang hinahawakan pero tinulak siyang malakas. "Lumayo ka!" sabi ni Samuel habang tinatabunan ng usok ang katawan niya. Pumutok ang lampara at sa sandaling yun, bumalot ang apoy sa paligid. Ang mga dasal ni Aling Doray ay naging sigaw. Si Gerald ay bumangon at muling sinugod ang anino, ngunit tumagos lang ang itak sa hangin. Sa gitna ng apoy, nakatayo naman si Samuel, nakapikit, hawak ang kanyang dibdib. "Kung ito ang kailangan para matapos to, tatapusin ko na!" sabi niya. Biglang lumakas ang hangin at ang apoy ay umikot, paikot sa kanya. Parang umiikot na bilog ng liwanag at dilim. Sa bawat pag-ikot, ang katawan niya ay nag-iiba. Unti-unting nagiging anyong halimaw, pero ang mukha ay nananatiling tao. Si Karen ay napasigaw habang hinihila siya ni Gerald palabas ng bahay. "Hindi mo siya maliligtas kung mananatili ka!" sigaw ni Gerald habang ang buong paligid ay nanginginig. Paglingon nila, nakita nilang nagliyab ang bahay ni Aling Doray at sa gitna ng apoy ay ang silweta ni Samuel. Nakataas ang kamay at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag at itim na usok na magkasabay. Sa labas ng bahay, habang nakaluhod si Karen na tumiiyak, biglang tumigil ang hangin. Tahimik ang paligid pero sa gitna ng dilim, narinig nilang muli ang boses ni Aling Doray. Pahina, halos pabulong. At sa di kalayuan, may marahang yabag na narinig. Mabigat, mabagal, papalapit. Sa gitna ng abo at usok, unti-unting lumitaw ang isang anyo, si Samuel. Nakatayo siya. Balot ng abo, ang mga mata ay balik na sa dating kulay. Nakayuko siya, pagod na halos mawala ng lakas. Nang makita siya ni Karen, dali-dali siyang tumakbo papalapit. Niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. "Akala ko wala ka na," sabi ni Karen. Mahina ang sagot ni Samuel, halos paos. "Tapos na yung sumpa, pero hindi siya tuluyang nawala." Napatingin si Gerald sa paligid at doon nila napansin na wala na si Aling Doray. Ang bilog ng asin sa lupa ay nabura at ang altar na dati ay maliwanag ay pawang abo na lang. Sa gitna ng abo, may naiwan na maliit na bato na may ukit. Ukit ng mga lumang simbolo. Pinulot ito ni Samuel. "Yan ang anito. Dito nakatali ang kaluluwa ni luwalhati. Hindi siya tuluyang mamamatay hanggat hindi ito hinahandog sa lugar kung saan siya unang sinilang," sabi ni Samuel. Tahimik si Gerald at Karen, parehong nakatingin sa anitong hawak ni Samuel. Kinabukasan ng medyo luminaw na ang langit, naglakad silang tatlo papunta sa tabing sapa. Ang paligid ay tahimik, tanging lagaslas ng tubig at huni ng uwak ang maririnig. Sa ilalim ng lumang puno ng balete, nakita nila ang hukay na parang dati nang ginamit. May lumang krus na natabunan ng mga damo at dahon. Lumuhod si Samuel at nilagay ang anito sa lupa. "Dito ko na binabalik," mahina niyang sabi. Tinapik siya ni Gerald sa balikat at si Karen naman ay lumuhod sa tabi niya sabay sabing, "Tapusin na natin para matahimik na siya." Habang sabay-sabay silang nagdarasala, biglang umihip ang hangin.
Malakas, paikot-ikot hanggang sa maglabas ng liwanag mula sa ilalim ng lupa. Ang liwanag ay namistulang apoy na kulay ginto at sa gitna nito, sumilay ang anyo ni Aling Doray. Payapa ang mukha, nakangiti. "Salamat," sabi niya at unti-unti siyang naglaho sa hangin. Sa huling sandali lumitaw din ang anino ni Luwalhati. Hindi na tulad ng halimaw na nakita nila kagabi. Isa na siyang babaeng payapa, nakatingin kay Samuel at mahina ang ngiti. "Malaya na ako," bulong neto, bago tuluyang naglaho. Nang matapos ang lahat, tuluyan ng lumiwanag ang paligid. Ang hangin ay tila naging magaan at ang sapa ay umagos ng mas malinaw kaysa sa dati. Ngumiti si Samuela, pagod man ay ramdamang ginhawa. Lumakad silang tatlo palayo sa lumang balite, habang sa likod nila, ang lupa ay unti-unting nagsara at ang liwanag mula sa hukay ay tuluyang naglaho. Mula noon hindi na muling nakita ni Samuel ang mga kakaibang anino sa paligid ng Santa Monica. Bumalik sila sa kanilang pamumuhay bilang mga naglalako ng isda. Ngunit sa bawat dapit hapon, bago umalis ng baryo, lagi silang tumitigil sandali sa may sapa. Nag-aalay ng tahimik na dasal para sa mga kaluluwang hindi na bumalik. At tuwing umiihip ang malamig na hangin mula sa bundok, parang naririnig pa rin nila ang boses ni Aling Doray. Mahina ngunit malinaw at nagsasabi nga, "Hindi lahat ng dilim ay masama. Minsan, kailangan lang ng liwanag para ito'y tumahimik." At sa huling pagkakataon, sa likod ng mga punong nyog, may kumikislap na anino. Hindi na mapanganib, kundi parang nagbabantay.